Ngayon po, dadako tayo sa President's Hour. Ito'y pribiliyo ng Pangulo ng Philippine Travel Jury Movement. Kaya ulit, pagtyagaan nyo po. Ang ating po i-discuss ngayon, siyempre, ang aking paboritong subject, trial by jury. Alam ko, marami sa atin nawawala na ng pag-asa. Di ba? Ako man nawawala na ng pag-asa, matagal na. Biro mo, nakapuruntong pala ako sa Bacolod Wala ba yata ako sa Lawan? Ang palaging pinagdidibatihan sa Bacolod Plaza at sa mga jeepney, korupsyon. Korupsyon at korupsyon. Hanggang ngayon, senior citizen na ako, korupsyon pa rin ang pinag-uusapan. Walang kasawa-sawa mga kurakot at hindi maampat-ampat. At any rate, may pag-asa pa ba tayo, tingin nyo? Meron pa. Meron pa tayong pag-asa. Ano ha? Pero kailangan para tayo magkaroon ng pag-asa. Alam nyo, may teacher ako nung araw, sexy. Pero hindi namin sinisilipan, mga mababait kami estudyante. Elementary pa lang kami nung sabi niya, mga iho at iha, para nyo masolve ang problema, alamin nyo muna, ano ba talaga ang problema? Ang problema dito sa atin, sa bansa natin, marami sa atin di alam kung anong problema. Kaya magtatanong ako, ano ba ang problema sa bansa natin? Kahirapan ba? Tas ang kamay, nasasabing kahirapan ng problema rito. Ugat ha? Ugat ng problema. Korupsyon. Korupsyon. Sinong nagsasabing korupsyon? Ang ugat ng problema rito. Ba, marami-rami Aba, marami-rami. Okay. Sino ang nagsasabi na ang problema natin dito ay marka demonyong hukuman? Sino nagsasabi? Ay? Okay. So, ugatin natin. Opo. Maraming naghihirap sa atin dahil maraming kurakot. Kung walang kurakot, ang kinukurakot sa alam niyo ba kung magkano? No, ha? Kinumpute ko mahigit 4 na trilyon. Bilang walang-wala. Taon-taon. Di ba? Eh, yung budget pa lang natin Magkano ang budget ngayon? 4 trilyon, di ba? Ano ang estimate ng corruption sa budget? 40 to 60%. Hatiin mo na lang, 50%. Meet halfway. 2 trilyon na. Doon pa lang Doon pa na sa budget. Ay yung mga hindi pa pumapasok sa BIR, hinaharbat na. Mas malaki yun. Sapagkat ang koleksyon ng BIR, ang estimate, pinakamataas na yung 15% lamang sa kabuuan na dapat makukolekta. Panahon ng BIR yun. Ay pagkatapos ng BIR, katakot-takot ng korupsyon na nangyari. Di ba? Yung pang mga likas na kayamanan natin, ang dami nating ginto, pang pangatlo tayo sa buong mundo. Nakakatikim ba tayo ng ginto natin? Hindi, di ba? Saan napunta yun? At marami pang pinagpo. Itong mga privatization, di ba? Itong tubig natin, itong kuryente, bla bla bla, pinaprivatize nila. Katakot-takot ang korupsyon dyan, by the billions. Ang customs pa. Anyway, magsasawa tayo pag kayo ng pag-usapan natin. Anyway, so ang ugat dito ay ang hukuman na trial by palakasan. Sapagkat ang mga salot na kurakot, kontrolado nila ang hukuman. Walang napapanagot sa kanila. May nakukulong pinakakawalan pa. Okay, so, alam na natin ang problema ngayon, di ba? Ang ugat, hukumang trial by palakasan. Ngayon, may mga nagmumungkahi. Ano daw ang solusyon? Ang sabi nila, tuldukan ang political dynasty. Ipasa ang political dynasty law. Tingin nyo ba, epektibo yun ang solusyon? Hindi. Bakit kamo? No? Ang political dynasty, hindi lang naman among families. Yung magkakaibigan, kahit nga magkakalaban sa politika magsasabuatan lang sila. Kunyari, nag-aaway, pero yung pala, nagkakasabuatan sila. Hindi ba? At isa pa, alam nyo ba na sa Amerika, walang anti-political dynasty, pero maraming mga political dynasty sa Amerika. In fact, sa maniwala kayo hindi, lahat ng elected position sa Amerika, walang term limit, including the presidency. Alam niyo ba yun? Walang term limit.
Bakit nakikita natin hanggang 2 taon lang yung mga presidente? Yun ay tradisyon na pinauso ni George Washington. Kasi pinatatakbo pa siya for the third term. At sabi niya, hello, pagod na ako, kayo naman. So naging tradisyon lang yun. Pero marami ang naging presidente na hanggang 4 na termino. In fact, si Franklin Delano Roosevelt, nung namatay siya, pangatlong termino niya na yun. Diba? Franklin Delano Roosevelt. Iyan ang naging instrumento kung bakit naitatag ang United Nations. Diba? Silang dalawa ni Winston Churchill at kinuyog nila si Stalin ng Russia. Pero hindi pumayag pa ang Russian Tsar noon. Pero nung namatay, etong si Franklin Delano Roosevelt, siguro parang respeto na rin, pumayag na siya. Nakipagtulungan na siya. Kaya naitatag ang United Nations. Kaya wala na, hindi na uso yung mga regal-regal doctrine na kapag gusto mong angkinin isang bansa, usugin mo lang. Pagkaya ng yung army, di ba? Anyway, so hindi solusyon ng political dynasty. Lalo hindi rin solusyon ng martial law, hindi rin solusyon ng Red Cop at ang federalismo. Although wala namang problema sa federalismo, sapagkat ang United States federal government din eh. Pero, ang Russia federal government din, di ba? Ang Russia may presidente. Ganun din ang United States of America. Anong wala sa Russia na mayroon sa United States of America? Trial by jury. Yun ang susi ng mabuting pamamahala, ng good governance. Sapagkat nakita nyo, magandang ehemplo to si Donald Trump. Wala pa siya 2 taon sa pwesto, 14 niya na ng mga kurakot na tuta ang nakakulong or indicted na. Ay ngayon 17 na. Presidente yun pero hindi niya kaya manipulahin o sindikatuhin ang trial by jury. Independent. Yun ang malaking bintaha ng trial by jury dahil independent ito. Hindi ito makakapa o mamamanipula o masisindikato ng kahit presidente pa ng bansa. Kasi miski yung presidente, napapanagot ng mga jurors, ng mga ordinaryong mamamayan pagka gumawa siya ng kabulastugan. Pati yung Chief Justice, walang santong kabayo. Banal na aso, pinagpalang tuta sa trial by jury. Yun ang tunay na demokrasya sapagkat democracy is a government of the people, by the people, for the people. At ang demokrasya ay batay sa proposisyon na ang tunay na kapangyarihan nasa tao. At yun ay dahil may karapatan sila nakalagay sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. Tingnan niyo yung US Amendments. Kasi yung first 10 amendments sa United States Constitution Bill of Rights. Yung Amendment number 5, number 6, and number 7. Yun ay patungkol sa pagpapatatag lalo ng jury justice system. The decision of the jury cannot be overturned. Hindi rin pwede masura kahit ng Korte Suprema. That's trial by jury. Ganun kakapangyarihan ang mga mamamayan, mga soberanong mamamayan sa trial by jury, sa demokrasya. Sa US, ano nakalagay sa preamble nila? We, the people. Sa atin ano nakalagay? We, the sovereign Filipino people, with emphasis. Pero, dahil wala tayong karapatan sa trial by jury, tayo mga sovereign sa papel, pero sa realidad, mga alipin. So, kaya natin isinusulong itong jury justice system. At alam nyo, may magandang balita, si Attorney Waray na mamaya magsisiwalat. Can you do the honors, Attorney Waray, mamaya? Siwalat mo kung ano yung magandang balita. Tingnan niyo yung kanyang t-shirt. P to P. Ano ibig sabihin yan? Point to point. Pero ako may ipapisyan kaurugan dyan, bahala siya. Movement. Ano nakalagay doon? Trial by jury. Kaya pakita mo yung may nakalagay ba trial by jury yan? Yan, trial by jury, di ba? So lumalaganap na. Magbabiral na ito. At any rate,
gusto ko lang i-plansahin lalo, Kasi, pag may jury justice system na tayo sa bansa, panigurado, wala magre-rebelde. Maghanap kayo ng kahit isang bansa lang sa buong mundo na jury justice system ang uso na may rebellion. Isa mo na. United States. Mayaman sila dahil hindi nakukurakot yung kanilang pera. Alam mo ba na mas mayaman tayo kaysa sa kanila? Ayun na nga yun na nga, may jury justice system nga kasi sila So hindi na nanakaw yung kanilang pera, kaya yung mga mamamayan, mga milyonaryo. Diba? Ligtas at mga milyonaryo sila. So walang nagre-rebelde, wala silang OFWs. Alam mo yung OFWs, isang sumpa ito. Ang daming mga nasisirang pamilya rito. At yung kabataan natin dito nasisira. At ang bansa natin nasisira sapagkat yung mga magagaling mag-isip sa atin, andun sa ibang bansa. Doon sila pinakikinabangan. Hindi dito sa atin. Ngayon, wala na rin mga lalamak na kriminalidad. Sino pang mag-i-isnas kung ang minimum wage ay 70,000 pesos? At yan ay nakaplataforma yan sa ating Partido Soberano Pilipino. Ano po? Kasama yan sa ating 10-point agenda. Now, legacy ang pinag-uusapan natin dito. Legacy. Pero bago yung legacy na yan, paalala ko lang sa inyo, o ipapaalam ko lang sa inyo kung hindi nyo pa alam. Noong 2007, ang South Korea nag-eksperimento for 5 years sa trial by jury. Kasi katakot-takot din ang korupsyon sa kanilang bansa. Noong 2012, kinumisyon nila isang prosecutor sa Kings County. Kim ang apelyido. Siya po ay anak ng mga asawang Koreano, pero sa Amerika na pinanganak. Kaya matatas siya magsalita ng Koreano. So siya ang kinumisyon, siya ideal candidate para i-train ang mga Koreano sa jury justice system. Anong tayo ngayon? 2020 na tayo ngayon, di ba? Anong pruweba na sinasabi ko na maunlad na ngayon ang buhay ng mga Koreano? Hindi ba daming Koreano rito? Dami lang pera. Since then, dalawang dating presidente nila ang kanilang naipakulong. Pati yung mga opisyalis na malalaking kumpanya katulad ng Hyundai, naipakulong din nila. Meron pa silang inaakusan ngayon dating Chief Justice na nakikipagsapwatan din at kasapwat sa pamimera sa gobyerno. Yeah. Ang Hong Kong, napakaliit na bansa, di ba? Pero yung mga teachers natin dito, inaalipin lang nila sa Hong Kong. Kaya nila sapagkat, alam niyo kung bakit? 1843 pa, trial by jury na uso sa Hong Kong sapagkat minana nila yun sa United Kingdom. Di ba? Ito yung sa Opium War nung araw, ang unang-unang panahon ng British, ito yung pinaka-reward nila yung Hong Kong. Ay so, pinaikutan ang independent judiciary ng Hong Kong, kaya nagkakagulo sila nun. Gusto paikutan ng mainland China. Eventually, hindi nila kayang ipasa ang batas sa Hong Kong, doon sila gumawa ng batas sa China para may paikutan yung batas. Na ibig sabihin, lahat ng mga kalaban ng Chinese government, pwede nila extradite at doon lilitisin sa trial may palakasan sa China. Kahit hindi ka pa Hong Konger, kahit bisita ka na doon, pwede ka nilang dakmain. At so sinasabi ko rito, legacy para sa atin. Unlike nung panahon ni Gat Andres Bonifacio, na by the way, ang unang Mr. Juror, sapagkat ang mga librong binabasa ni Gat Andres Bonifacio ay kinabibilangan ng Les Miserables, yung naging precursor ng fight for independence ng France. Di ba? At yung kanahari, pinugutan pa nila ng ulo, pati si Mary Antoinette. Dahil nung nagreklamo yung kanyang ayudante, sabi niya, Mahal na Reyna, wala na makakain na tinapay ang mga mamamayan. Sabi niya, kung wala na tinapay, di pakainin mo ng cake. Inisulto pa, kaya yun, napugutan din siya ng ulo. No, ha? So, The Lives of American Presidents. Yun yung mga paborito libro ni Gat Andres Bonifacio. Kaya nung kasagsagan, nang himagsikan doon, tinanong siya ng isang katipunero, sabi niya, Supremo,
Pagka tayo ba ay nanalo sa magsikan, kayo magiging hari? Sabi niya, hindi. Ako'y pangulo lamang ng katipunan. Sino magiging hari? Sabi niya, magiging hari ay ang bayang Katagalugan, meaning the people. That's democracy. 101. No, ha? So, sa ngayon, meron na tayong internet. So, yung ating mga ginagawa ngayon, uploaded yan. Diba? Pagdating ng panahon, pwede ipagmayabang ng ating mga kaapu-apuhan. Na ang lolo ko, alam mo naman, diba? Pag nagyabay, ay wala yun sa lolo ko. Wala yung lolo mo sa lolo ko. Ang lolo ko kasama ng Partido Soberano Pilipino na nagsulong ng demokrasya tunay sa ating bansa. Tandaan po natin, hanggat walang kapangyarihan, karapatan ang mga mamayan sa trial by jury, peke ang demokrasya. Peke. Sapagkat ang demokrasya, ulitin ko rin, sinabi ko kanina, pinoprotektahan ang mga mahihina, ang karapatan ng mga mahihina laban sa pang-aabuso ng malalakas. That's democracy. At sentido komun lang ang kakailanganin ng bawat juror. Kasi ang hahanapin mo lang doon, pag juror ka, ano ang katotohanan? Di ba? Yes. Ang batas, trabaho na yan ng judge at ng mga abogado. Solomonic, kumbaga ang mga juror, tayo naman, kahit 7-year-old idiot, alam niya kung anong tama at ang mali. Di ba? Miski yung bago pa lang natuto na bata magsalita, alam niya may sense of what is right or what is wrong. Kaya wala ho tayong dapat na ikatatakot. Katotohanan lang. Kumbaga ang paboritong ehemplo dyan ni Atty. Vic Velasquez. Sabi niya, sabi ng batas, kung sino yung unang sumuntok, siya may kasalanan. Yung kumante, self-defense. Tama ba, attorney? O ngayon, sabi niya, kailangan mo pa ba na may college education, na mataas na pinag-aralan para malaman mo, mapagtanto mo kung sino ang una nanuntok? Hindi na, di ba? Si Haring Solomon, may dalawang babae na tumulong sa kanya. No? May dalawang isang sanggol. Ang sabi ng isa, anak ko yan. Sabi niya, hindi, anak ko yan. Ano sabi ni Haring Solomon? Guardia, matalas ba ang iyong espada? Sabi naman ng guardia, opo, kahahasa ko lang, mahal na hari. Kunin mo yung bata. Hatiin mo. Yung sakto-sakto, ha? Bigyan tiki-tiki sa party ng dalawang nanay na to. Ang dalawang babae na to. Yung isa, halos pumalakpak. Tama yan, mahal na hari. Yan naman dapat gawin. Yung isa, umiyak, lumuhod sa kay Haring Solomon. Mahal na hari, huwag niyo, bigay niyo lang sa kanyang bata. Huwag niyo na hatiin. Sabi ni Haring Solomon, bigay mo rito guardia ang bata. Ito yung tunay na nanay. Gumamit pa siya ng abogado po si Haring Solomon. Hindi ba siya abogado, Di ba? That is the beauty in trial by jury. Kasi, ang gagamitin lang natin dito ay sentido komon ng pangkaraniwang tao. At ang sentido komon ng pangkaraniwang tao, may tatlong komponent. Utak, puso, konsensya. Ang sentido komon ng mga nandyan sa pwesto, puro utak lang. Walang puso, walang konsensya, lalo na. Ay, inuutakan lang tayo, kaya nakaw dito, nakaw doon, ang ginagawa nila. At bago pa tayo maubusan ng pagkain, ibalik ko rin sa inyo, ating pong guest of honor and speaker, General Daud Rodrigo A. Pabellon Alhaj.